ngayon, bumili tayo ng foam. So what's up? Mr. Bankrupt is here once again. So bumili tayo ng foam dahil ibebenta natin, which is nabenta naman na natin. So sa ating journey ng aking utang, ano ba naman magagawa ng isang item na ibenta mo sa milyon mong utang, no? But bilang pagsubaybay sa ating journey kung paano natin mababayaran ng utang na yon, eto, may benta ako ang aking misis ng isang foam. May kasama pa siyang electric fan dahil ang pinakaunang nature ng business namin is buy and sell. So may kinukuhaan ako na mura na pinagbibilan ko, which is dito sa downtown, and then binibenta namin online. Patuloy pa rin, 5 years ago na namin na nagagawa yun. And malaking bagay sana sa amin. Ang talagang nakapagpalugi sa amin is when we start manufacturing. So bali ang business namin ay sofa making. Gumagawa kami ng mga furnitures and sofa. That's why nagkaroon din kami ng utang dahil gumawa ako ng magandang proposal, which is pumatok at nakakuha ako ng mga investors. So nakakuha ako ng 4 na investors, which is nag-invest sa akin ng tago 100,000. Nagkaroon kami ng puhunan ng at least 500,000 dahil 100,000 sa amin, tagpa 100. So 5 kami magkaka-partner sa business na ipinagkatiwala nila sa akin. So doon nag-start, hindi pa yun ang start ng pagkalugmok talaga namin. Dahil dito, yan, ang ganda. So meron kaming puhunan. So ganda ng starting. And siguro ang gandang topic nito is maganda sa una or mataas sa una, pababa ng pababa. Naranasan nyo na ba yun na ang ganda ng starting pero bandang gitna papunta ng pababa ng pababa hanggang sa malugi ka. So ako, na-experience namin yun ngayon at nandito tayo sa sitwasyon na to ngayon na naubos ang lahat ng investment ng ating mga investors and yung capital. So paano na ano gagawin natin? Well, padayon dahil syempre hindi humihinto ang ating mouth sa kakain, so dapat patuloy din tayo na nagtatrabaho. And one thing I realized kanina, there's a lot of chance na sabi ko mamanlimos na lang talaga ako dahil nahihirapan na talaga ako. Alam niyo yung feeling na stress ka sa araw-araw na dumarating dahil pressured ka dahil sa kinukuha na ng mga investors yung kanilang shares and yung kanilang natitirang investment. It's so hard. That's why I'm always stressed every day. So dumarating na sa punto na I think I need to mamalimos na lang talaga. But this is what the revelation sa akin kanina. That's why nag-video ko ulit na tinatanong ko si Lord, okay na ba? Ito lang muna siguro ang gagawin ko dahil wala na akong matakbuhan eh. Kailangan ko malaking halaga. Kasi ang hinahabol ko kasi is at least 300,000 ngayon dahil yung mga investors ko is pinangakuan ko na within this month is mabayaran ko and I failed them. That's why nagagalit na talaga sila sa akin. Hindi ko rin naman sila masisisi kasi wala talaga akong magagawa. That's why I'm so pressured kung paano ko sila mababayaran. Lumapit na ako kung saan-saan, wala akong malapitan. Kaya tumatakbo sa isip ko na mamalimos na lang talaga, manghingi ng kaunting tulong sa iba't mga tao, which is nagawa ko na one time. Ang hirap pala, mamalimos. Ang hirap, sobrang kababaan na kailangan mong gawin para mangyari yun. I tried it, but now, before I act like David, humingi muna ako ng advice kay Lord. And you know what God said on my mind? Sabi niya, do you think kalooban ko na malimos ka? Diba? Although yes, nangyari ang nangyari sa'yo, but I think hindi kalooban ng Panginoon na mamalimos tayo. Kasi every time na mag-a-attempt na ako humingi, parang nanliliit ako dahil ako malakas pa naman ako, may kakayahan ako, bakit ako manlilimos kung pwede pa naman ako magtrabaho or gumawa ng ibang paraan. That's why, although wala pang pumapasok sa akin na idea, ang naisip ko is magbenta ng calamansi juice, gumawa ng mga basahan, mag-manufacture ng kung ano-ano. Pero ang problem ko is parang ang tagal na process. Ang iniisip ko ay mabilis na process dapat.
But I wanna share with you na hindi kalooban ng Panginoon na mamalimos tayo. I know that God will make a mighty way in His mysterious way. Tama ba yun? Sa kahit anong paraan, alam ko gagawa ng paraan ng Panginoon. No? Iniingatan niya pa rin ang ating mga reputasyon. Pero kung kailangan na talaga dumating na sa pinakasukdulan, I know na hindi pa rin talaga tayo pababayaan ng Panginoon. So, do what we can. Kagaya niyan ngayon, nag-isip ako na magkalamansi juice. Kung sakaling magawa ko, sasamahan niyo ako sa paglalako ng kalamansi juice. Pero ngayon may benta kami na foam, so may profit kami dito na at least 1,000 siguro. Plus may buy one take one na electric pan kaming nabenta, same customer. So at least may profit kami na 2,000 dito sa dalawang item na to na i-deliver ko mamaya. So yun, no, this is my another journey. Second vlog natin. I-share ko lang na mamamalimos na sana ako kanina dahil nagatid ako kila nanay doon sa pier, kila tatay. And ang daming tao na mukhang big time, parang gusto kong i-take yung advantage na, uy, may pera yan sila, parang pwede ako humingi ng tulong dyan Pero nung mag-a-attempt na ako, bigla akong parang may something na inawat ako ng God, ni Lord na, wait, pag-isipan mo ng igi. No, kung kalooban ko nga ba yan. And then nakita ko yung mga tao like ni Manong, nagtatrabaho, tapos ikaw manghihingi ka lang. Use your mind. So guys, I'm so excited kung paano gagawin ni Lord, kung anong gagawin ni Lord sa situation natin ngayon. So I hope na samahan nyo ako sa ating journey na ito, because this is the reality ng katulad ko na baon talaga sa utang. Mukha lang okay talaga, pero ang totoo hindi talaga okay. 1.6 million in debts. Ang laman ng bangko ko, alam nyo po, pero may 3,000 sa BDO, may 400 pesos sa BPI, pero ang kailangan kong bayaran ngayon is 25,000 dahil sa sasakyan. So anong gagawin ko? Pero meron ako sa GCash, another account ng GCash ko na 10,000, tapos may dumating na 10,000 kay ate. So parang I think pwede namin makomplete ang 25,000 today. Kung mabebenta ko tong, kasi binawasan ko pa pala ng puhunan na nagbenta ako ng ng foam. So kayo na bahala sa umintindi pero help me, kung mapagtatagumpayan ko to, it means pagtatagumpayan nyo rin. Kung meron din kayong utang, ang totoo problemado talaga ako, pero binablog ko lang kasi naniniwala ako na si Lord ay gagawa ng paraan para masolve to at masasaksihan ng marami kung paano kumilos ng dakila ang Panginoon sa situation na ito. Amen. So thank you. Please support me and be with me sa ating journey. So God bless you all, mga kapatid na bankrupt din. God bless you.